Nakabalik na nga kami sa bahay at ito na yung mga gawain na naghihintay sa akin. Kailangan ko na nga unti-untiin na ipack itong aming mga gamit para sa aming paglilipat. May ilang mga karton na din ako na nalagyan ng mga gamit, katulad ng mga sapatos. Ewan ko ba kung bakit ang dami kong sapatos. At itong aming mga winter jacket. Nasimulan ko na ito nung nakaraan, kaso nabuksan ko na naman ito dahil nga nitong nakaraang linggo ay bigla na namang lumamig yung panahon dito. Ngayon nga feeling ko tuloy-tuloy na itong warm weather and papunta na nga tayo sa summer, kaya ayan. Pwede ko na nga itong maibalik dito sa mga karton at nang maisarado ko na din ito. Ito pala yung una kong iniligpit dahil ito naman yung mga bagay na hindi na namin magagamit dito sa apartment. Katulad nga nito, winter jacket ni Dudong German. Napakalaki at napakabigat nito. Ilang buwan pa naman ito na hindi magagamit. Hindi lang din pala kay Dudong German, pati na din yung akin at saka kay Ethan na winter jacket ay nandito na din sa karton. Malalaki at makakapal kasi ito kaya hindi ko na inilalagay sa cabinet at sobrang kumakain ito ng malaking space sa cabinet. Mga 7 winter jacket lang din pala ang laman nitong malaking karton dahil nga makakapal itong mga jacket. Pero magagaan nga lang ito. Ibinalik ko na din itong winter jacket ni Ethan na kinuha ko nung nakaraan. Dahil nga hindi na nga niya yan ngayon kakailanganin at siguro sa susunod na winter baka hindi na nga yan magkasya sa kanya. Dahil tama lang din at hindi umaapaw yung inilagay ko dito na mga gamit na isara ko pa ito kahit hindi ko na ginamitan ng packaging tape. Ganito kasi yung mga umzug carton or moving cartons dito sa Germany. Nasasarado mo siya kapag hindi masyadong puno. Minsan kasi nilalagyan ko ng packaging tape dahil hindi na siya nasasara at sobrang puno dahil sobrang dami nang nilalagay ko. Kailangan ko din palang nalagyan ng packaging tape dito sa gilid itong isang carton na ginamit ko dahil parang gusto nang bumigay. Ito pa kasi yung mga carton na ginamit namin nung nag-move in kami last year mula sa Berlin. Itinabi ko talaga ito para naman sa susunod na maglilipat kami ay magamit ko pa nga ito. At mahal din ito kapag bibili ka na naman ng bago, siguro nagkakahalaga itong isang karton ng 4 euro, mga 300 pesos sa atin sa Pilipinas. Hindi naman isang karton lang ang gagamitin, maraming karton talaga ang gagamitin kapag maglilipat. Kaya ayan, mabuti na nga lang at nailigpit ko pa ito. Ito namang pangalawang karton ay ito yung mga sapatos na pang winter. Pati na din yung mga sapatos na matagal na hindi namin ginamit. Hindi lang sa akin kundi pati kay asawa. Nakalagay na pala ito dito mula pa nung una naming paglilipat. Binuksan ko lang ito dahil may dalawang sapatos ako na kinuha dahil ginamit ni asawa nung nakaraang winter. Ito namang pangatlo na karton, ito yung mga summer shoes. Yung iba din ay matagal ko nang hindi nagamit. Pati na rin yung mga summer na sandal na nakalagay dyan sa maliit na karton. Nakita ko nga dito itong aking boots. Nakalimutan ko na meron pala akong ganito. Naisip ko nga maganda itong gamitin for autumn at saka sa early spring. Kaso medyo mainit na nga din dito sa Germany kaya ayan, ibinalik ko na din siya sa loob ng karton. At itong mga sandals at tsinelas na nga yung ilalabas ko dahil ito na nga yung magagamit ko ngayon. Meron din pala akong mga boots na nakita dito na ginamit ko noong nakaraang winter. Pati itong aking itim na sapatos na sobrang nagamit ko noong nakaraang taon. Maganda pa nga ito kaya siguro iipunin ko ito at ipadala sa balikbayan box sa Pilipinas. Madami na nga akong mga naipon dito na mga sapatos na ipapadala ko sa Pilipinas kapag meron na akong time. Ilang karton din ito at hindi ko naman magagamit yan lahat. At yung mga ginagamit ko ngayon na mga sapatos ay wala dito sa karton, andun sa labas syempre. Kaya siguro ipapamigay ko na lang ito. Nakita ko din pala dito itong green na bag. Dito ko inilagay yung mga sapatos ni Ethan nung 1-year-old pa siya. Ayan, ang liliit ng kanya mga sapatos. Mga size 19 siguro ito, 20 at saka 21. Kasya ito sa 1-year-old. At ayan si asawa habang ako ay busy sa pagliligpit ng mga gamit. Dinalhan pa naman ako ng isang basong wine at tikman ko daw. Baka hindi pa nga ako matapos nito ay talagang malalasing na ako mga sis. Tinikman ko nga lang at ibinalik ko na kaagad sa kanya. Ang dami din itong naipon ko na mga sapatos ni anak. Dadalhin ko nga sana ito noong aming last na bakasyon sa Pilipinas kaso nakalimutan ko. Kaya yung iba nito ay ipapadala ko din sa Pilipinas sa balikbayan box. Pero may dalawang pares ako na sapatos na ikikip ko kasama nung iba pang mga gamit ni anak nung baby pa siya. Ayan, pang-apat na karton na nga itong aking matatapos at ginamitan ko na nga ito ng duct tape. Hindi na yung packaging tape, mas mabilis kasing maputol itong duct tape kaysa doon sa ginamit ko noong una na packaging tape. Sobrang dami na naman yung nilagay ko kaya ayan, kailangan ko na naman ng tulong ng duct tape. Maliit pa nga lang ito ng parte ng aking mga nasimulan na ipack ng mga gamit. At yung aming mga kabinet ay puno pa nga ng mga damit namin. Ito namang last na karton na ginamit ko ngayon, ilalagay ko na lang dito itong mga lagayan na currently hindi ko na ginagamit dahil ayaw kong nakita napakalat
nagkalat ito dito sa apartment. At dahil sinapian na nga ako ng kasipagan, tinuloy-tuloy ko na lang din at maglilinis na din ako dito sa apartment ngayon. Kailangan ko na nga din itong gawin ngayon at ngayong Sabado ay pupunta dito yung aming landlord at merong kasama na titingin dito sa apartment. At dahil nag-quit na nga kami dito sa apartment na aming tinutuluyan ngayon, merong mga titingin dito na mga naghahanap din ng matutuluyan na apartment. Though meron pa naman kaming 3 buwan. Dito kasi sa Germany, kapag gusto mong mag-quit at gusto mong lumipat sa iyong apartment, kailangan mo mag-quit 3 months in advance. Hindi pwede dito na mag-quit ka ngayon or mag-end ka ng contract ng iyong apartment dahil sa susunod na linggo or sa susunod na 2 linggo ay lilipat ka na. It needs to be 3 months earlier. Yung notice period is magsisimula the day kung kailan ma-receive ng inyong landlord yung cancellation letter. Kaya meron ka pa talagang enough time sa paglilipat or sa paghanap ng apartment. Pero dito sa Germany, make sure din na bago ka mag-quit ng iyong apartment, meron ka ng malilipatan na apartment dahil napakahirap maghanap ng apartment dito sa Germany. Siyempre, bago matapos ang iyong 3 buwan na panhinirahan sa apartment, kailangan mo na malinis ang inyong apartment o kaya minsan nga, kailangan mo pa itong i-repaint at ayusin yung mga minor na mga sira dito. Dito naman sa tindahan namin, 1 taon lang naman kaming tumira dito. So siguro ang kailangan namin is konting pintura lang nito. Meron din kasi mga parte ng mga dingding dito sa aming apartment na nadumihan. Kadalasan is mga dinrowing ni Ethan. At after ko nga mag-vacuum ng sahig, ayan, nag-map na din ako. Ito palang apartment namin ngayon ay 86 square meters. Medyo malaki-laki din ito at meron din pala kaming balcony. Comment kayo kung gusto nyo na gagawa ako ng apartment tour dahil hindi ko pa yan nagagawa. Dito nga pala ako ngayon nagmamap sa aming living room. Ito namang malaking kwarto na ito na sunod kong imap, ito yung ginawa naming office room. So, meron kaming maliit na bed dito. Single foam lang na nakalapag sa sahig. Minsan kapag may bumibisita dito sa amin is dito natutulog sa office room. Dito din nakalagay yung cabinet ni asawa at minsan dito din ako nagsasampay ng mga damit. At pagkatapos ko nga doon sa office room, dito naman ako sa bedroom magmamap. Kailangan talagang linisin ko itong lahat ng mga room para kapag pumunta dito yung aming landlord at para may bumisita dito para tumingin sa apartment, ngayong Sabado is malinis naman itong apartment. Dalasan kasi dito is nagkalat yung mga laruan ni anak kahit sa ang kwarto dito sa aming apartment. At ayan nga, after kong magpack ng mga gamit at naglinis dito sa buong bahay, sobrang pagod na yung nanay. Nagpalit na nga din ako ng damit dyan. So yan lang muna for today's video. Bye!